Para Permi Bumba, mag-El Kumbate na! El Kumbate! Ang El Kumbate, makalit sa tanang suking parmasya o butika sa inyong lugar. Nangita ba ka og property? Kini na ang imong higayon sa pagsaulog sa ika-45th anniversary sa Cantilan Bank. Naay properties for sale nga adunay diskwento hangtod 20%. Naay residential lots, agricultural lots, ug coco land. Promo period Hunyo hangtod Setyembre 30, 2025 ra. Kontakta kami sa numero 0963-972-7891 o email sa ropa@cantilanbank.com. Pwede po ka mo message sa among official nga Facebook page. Ayaw na paglangan ang imong damgo nga yuta. Pwede na nimong makabo sa mas ubos nga presyo. For as high as 20% discount, you can now own your dream property. Cantilan Bank, your friendly community bank. Cantilan Bank, pinakaw, marajaw. Nag-unga sa balita o impormasyon, makalinaw ang mga programa o musika, patas ang komentaryo o di kalidad na serbisyo publiko. Broadcasting from the city of Good Luck and the most innovative city in Northern Mindanao, Bohol City, Misamis Oriental. Kini ang Radyo Lampornas 92.9 nga nagatuo nga ang kalambuan, kaangayan ug kamatuoran ang ngay pakikbisugan para sa katawhan. Radyo Lampornas 92.9 in Bohol City. A proud member of Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP. I dreamed I went to heaven. You were there with me. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 17. Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pagayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Mao nga nahimugso kining maong tulumanon. What the Bible says. What the Bible says. Magig-uban kininyo si Pastor Ruben Eramis dinhi sa Hingog City. Og ania ang inyong magwawali. You would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Okay, mayong hapon sa tanan. Kumusta? Mayong hapon. Iya kita mga igala niya pizza 12, ikaduha nga Sabado. Sa bulan sa July, kumusta mo diha? Kumusta mo dihang tanan? Dahil na karon mga igala sa atong programa, What the Bible Says. Dahil na karon mga igala ini sa atong Facebook account. Atong pagumustahon ng tanan natin ng mga nagkalain-lain mga component municipality dinhi sa ato ang probinsya sa Misamis Oriental. Okay, mayong pagpaminaw, pagtanaw diha ni Brother Jojo Cuerdo. Matut pa niya, maayong hapon, Pastor. Maayong hapon po na igsoon. Kumusta ang imong kalagayan diha, imong nahimutangan diha sa Canigin Island? Sa tanan nato nga mga friends sa Facebook, kumusta? Isan ba mga ikala din sa itong programa ng What the Bible Says? The only radio program, Bible expose, Bible preaching mga ikala. Taon-taon na ta. Walay lain nga tinguha din nga
atong ikahatod kaninyo ang ikinahanglang madunggan sa mga tao. Ikan sa magsaysay, paingon diri sa balingasad na mulayat paingon sa kamigin. Ito ni Brother Jojo Cuerdo mo lukso pa balik din sa Liberia. Kumusta? Pastilan mga higala, dali argay ka sa adlaw Anapit sa 12 na mga higala sa bulan sa July. Limot-limutan lang nato mga higala. Bida. Wata kay balong pizza 12 naman din Atong programa mga higala nag-aso-aso 5x5 tagaron. Sa mga area, rural area, coastal area, kumusta mong tanan? Lahi ning atong programa mga higala, ato ning giingon ani kay para ma-expose na tog ayo ang Biblia, di ni ingon nga basa-basa lang ning ato. Daghang gayro nagwali-wali mga higala, igo ra yung basa-basa, wagit tinud-anay nga pagpasabot sa mga tao, diri sa ato mga higala, ganin kini. Isod lagi kayo ning magpastor ba nga igora nakakupot sa kuan, nakakupot og kining ispris mangga. Uliha, na pastor na nakabit-bit og Biblia. Mo ni daghang sakit ron. Insulbong ang nagkalain-laing pundok ng mga kulto tungod aning mga tao mga higala nga wa gid kay ayo. Matod pa din okay ra pastor. Kalooy sa Ginoo. Matod pa niya. Makalaag ra ko diri. Diha pohon. Sige. Maayo po diha igsoon. Salamat gini nga kini bang atong social media ron maka-communicate ta diha live, no? Okay, ay amping diha igsoon. Amping diha Brother Jojo Cuerdo. Ato ning igsoon mga higala. Higala na to ni. Mga higala sa kuan, taganiha sa Barangay Anakan. Doon natay special meeting niya sa mga Kanya family. Kini man kung mga Kanya family mga higala, taon-taon nagi sila nagsigig paminaw sa itong programa. Sige silang paminaw, nakita ginila nga ang ato din hingi pangwali accurate good sa Bible. Ilang ni kay hallelujah ra. Ilang ni kurong-kurong ra. Ilang ni ingon nga basa-basa ra. Di ba yun? Abunuhan ay daghang opinion nila. Hindi nga ito mga higala, biblikan mo ni. Di taparihas aning nagbuot-buot na ni mga tawa nagbutang o pastura. Di sa wala sa Biblia ang pastura. Labaw pa ni mga tawanan ni Biblia. Matingala ka ni mga tawanan nga nagsigi o paladalag Biblia, isag walay pastura sa Biblia, ilang butang-butangan. Diba? Wala nga akong badlungon din kay kining Biblia, gihatag ba ni Ginoo kay para ibadlo sa mga tao magbutbuot sa Biblia. Diba? Tarungon ka ni mga higala kay na, kausaran nita mabuhi sa kalibutan, manay lain din niya karon ato binastugan niyo, ayayo ni mga higala. Okay, sa di pa ito samahan, konsumo naman tag 5 minutos mga higala. Sa di pa ito samahan mga higala sa to ang ginuklo kay tani ron mga higala. At ang atang mo diha kaya itong gutlukon o labatidahon ni mga higala ang nagtudlok si Piat. Patangatang sa muliha kay ato sa ning idalit ninyo ning minsay sa awit. Dinuklo kay taron ani at ang-atangi taninyo din ni mga higala. Pinuksan nga dalit alang kaninyo atong ipabati kaninyo mga higala. Atong sinugatan alang kaninyo. We
We are the church, the chosen bride of Christ. We have the imprint of His cross upon our lives. The highest price was paid when the Lamb of God was made, the perfect and most holy sacrifice. We have one purpose, one mission, one reason to remain, to raise the cross of Jesus and magnify His name. We preach Christ, who is crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. We are the voice that cries His truth today, and of His truth we will never be ashamed. Though many doubters rise, they reject the claims of Christ, God's unchanging word will still remain. We have this moment, this hour, to seek and save the lost, to speak the name of Jesus and point them to the cross. We preach Christ, who is crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ, so we lift the name of Jesus for all the world to see. The message of salvation for all who will believe. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. We preach Christ. We preach Christ, mga igala, no? Atong iwali si Jesus yun, no? Si Jesus. Si Jesus ang atong iwali. Atong iwali. Okay, so salamat na mga igala sa mensahe sa awit. Atong ihalad ninyo, no? Atong ihalad ninyo mga igala ang We Preach Christ. Ang nakamaot rong panahon na mga igala, kay ang pagwali-wali ni Kristo mo na noon ni pinakadaghan gayron. Bisan wala pang sugua mga igala. Bisag wala pang sugua, nagsigig wali-wali ni Kristo o niya paghiman-himan ang kaluwasan lahutay. Sa guning lakawa mga higala, kadako kong gamayan eh. Sa ngalan sa to ang Radio Broadcast Consultant si Dr. Ronnie Guapo Waniwan. Atong station manager si Ma'am Heather Rodriguez Dilara. Atong piloto sa Pikas Lawak si Sir DJ Ken, kumusta? O sa ato usad mga higala ng mga kawani din sa Radyo Lampornas. Uyog na sa tibok persa sa Radyo Lampornas, maayong hapon ninyong tanan, mga kahigalaan. Atong programa mga higala, ato ning gihimo, atag na to ang todo bigay sa pagtuon sa pulong sa Dios.
Niyari na ganina sa barangay Anakan sa Apurok Ipil-Ipil, ay gihangyo mong kita anak nila diha nga magwali kay murag sa tan-aw nako naa sila mga nakatunan nga gikan diri sa atong pagtulunan nga naa gis Biblia. O matud pa sa ato ang higala diha nga naghangyo gyud siya lang nga naa kita diha kanunay para sa pagtudlo nila. O nga nakita nato nga ang pagtudlos pulong sa Ginoo nga adunay kumpleto nga detalye. Di kay basa-basa ra unya paghuman mga higala maputo ng istorya sumpayan na yung haleluya. Bao na mo kinsa ning mga grupo ha, mga reformers man ni sila. Mao man ni sila ang mga tao nga nagrebelis Katoliko, kauyog na sa 7 ka mga kardinal mga higala, sumala sa tuang makuting pagtuon mga higala. Tanan nga mga Pentecostal Wanis, Pentecostal Trinitarian, tanan kana sila mga higala, gikan na sila sa Katoliko, nagrebelde na sila. Muna nga imong tan-awon, suod na sila mga higala sa mga mulitig bitaw mga higala sa mga politiko. Wa magina sila tinud-anay nga separation mga higala. Sa imong tan-awon ang pinaka separatist mga higala sa scripture. Baptist ra gyud. Baptist. Kini mag-baptist mga higala, nagsugod man ko dito ni John the Baptist nga pinadala sa Ginoo. Unya si Kristo, kung imong tan-awon, kaaway siya sa gobyerno nga Romano sa una mga higala. Kaaway siya gani ang nangusog sa pagpapatay ni Kristo. Sila nga Anas o Kaipas nga maoy nangulo dito sa templo nga ginumalahan ni sa templo nga under sa gobyerno nga Roma. O sila gyud ang nagduso nga ihawon si Kristo. Muna nga kung imong tan-awon, tanan nga mga apostoles dili sila amigos sa gobyerno mga higala. Dili sila gobyerno nang gitawag bitaw separate as state, separate from state mga higala. Mo nang naa sila ingon ana nga estado kay ilang mga nabantayan sa pipila nga ang tinuod nga simbahan nga gitugon ni Kristo di na mulipis sa gobyerno. Mo ni bitaw ning kining mga nagpatuo dinhi nga sila mga alagad kuno sa Ginoo, sigipis gobyerno, sip-sip ba. Pero mga higala, baliko na ko, unya, ang tuyo ana, mo pansab na mga higala, magpabudget po na sila. Ato lang ang istorya hagamay, kay lisod man ni kayo mga higala, bang tago-taguan nato diri sa iri. Ako mga higala, ang tinuod na alagad sa Diyos, mubutiyag na sa itawag mga higala kamatuan nga itaguan sa dugay panahon mga higala. Ako dili ko kun ana kay nabiktima ko ani mga tawana. Nabiktima ko ani mga tawana gani mga tawana nga labi-labi ni sila mga higala. Mo nako nganong ingon ani ko ron og pag tan-aw ani mga tawhana hilasan kay ko mga higala tungod lagi yan ang Bible dala-dala pero igora sa basa-basa wa gyud application silang kinabuhi mga tribor man ni mga tawhana mga ako ron mga higala napatida kita ani karon hindi ta gusto mga higala og kana bitaw style bitaw mga higala nga murag switik ang kalihukan di taganahan ana mga higala.
Atong isgutan karon mga higala, ay dinhi magod sa atong programa. Matod pa nila diha nga kinahanglan gi sila tao nato mga higala. Naa naman untay nag-atiman-atiman na nila diha, pero amot gano nga nag-request taon ang duha ka igsuon nga magpaserbisyo sa ato kay nakita gid nila mga higala ang dako yung kalainan sa to ang pagtudlo compare sa ilaha. Ato magong pagtudlo mga higala kini magong pagpamastor nato. Dili ni kay ako lang ning gilingkod-lingkuran dito sa kuan pansitan. Dili lang ni kay gi-spray-sprayhan na kung mangga. Nag-train lang tulo ka semana o niya ordin nga pastor. Siyempre naman, ang itudlo na, haleluya ragod mga higala. Patakan na nagyama-yama ang baba diha. Wala'y bibliology study. Pangutan-on ni mo sila, unsa may kalambagitan nila sa Biblia, amot lang, may ngayon sila nga, nakapunit man ko Biblia dito sa kilid, natag ni kumpare. Pero malang nga maka-trace up sila sa gitawag mga higala o istorya sa Biblia. Ako mga higala, balikon ako. Balikon ako mga higala. Kana bitaw Matthew 7. Kining Matthew 7 mga higala, 21 to 23. Abi ninyo, kung wala pa lang na itaw nga gisulti ni Kristo. So tanan nga nagwali ni Kristo mga higala, muadtong langit. Abi ninyo, kung wala ang Matthew 7, 21 to 23, tanan nga nagwali ni Kristo muadtong langit. Kung wala lang na, pero kay naama na, o bitaw na nga dihan nagbasa ko ana, akong gipamalandungan akong kaugalingon. Ingko nga, di ba siya ko maapil ani sa abog? Kay, sa panahon ra ba sa pasulti ana ni Kristo, wala ra ba ko ana higayuna? Wala ko ana higayuna, wa ko kakita ni Kristo. Wala pa dyan ko kakita sa mga apostoles. Wala ko kakita sa mga forefathers. Wala ko kaapas sa mga early Christian. Ang akong naapsan karon, Biblia na. Sumuna nga dako kaya na kong pangutan na mga higala o kini nga mao nga versikulo sa Matthew 7, 21 to 23. Ako ning gipamalandungan o akong istadihan kini base sa pamaagi nga gitudlo nato sa gitawag og hermeneutics. Hermeneutics o correct Bible interpretation. Ato ning iskutan mga higala kay importante mahibalota. Kay daghang kayong mga tao nga nagdahom nga sila makaadto sa langit. Kaya nagbasa-basaan ng Biblia pero sumala sa gisulti ni Kristo. Dili ka na mo'y basihanan nga ikaw nagbasag Biblia, nagtuo ni Kristo, mahilangit na ka. Atong basahon gani mga higala. Atong basahon ha. Okay, atong basahon eh. Matthew 7, 21 to 23. Atong pa din mga higala, akong ginagamit karon na version. Anang atong yung kaugaling ng dialect. Para dilita magduda nga, para dilita magsimiduda. Okay, hindi ni mga higala sa verse number 21, dili ang tanan, nagatawag ka na ko, Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit. Kung dili katulama, nagatuman sa kubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Makita na to din sa verse 22, 21 mga higala, nga gisulti diha nga dili daw ang tanan nagatawag og Ginoo, Ginoo makasulod sa langit. Dili daw tanan nagatawag og Hesus, Hesus makasulod sa langit. Atol pa ni Jesus Christ. Dili katulama nagatuman sa kaubuton sa iyang amahan nga tuwa sa langit.
Mangutana rin ta, unsa maning kabubuton sa amahan. Kay ang pasudlon sa Ginoo mga higala, matud pa niya, kadto man daw tuman sa kabubuton sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Na mubalik ta dito mga higala sa original manuscript, ang gitawag og Grego. Kay kini manggong New Testament mga higala, kining 27 ka libro sa New Testament, gisulat man gini originally Grego nga pinulungan. So kay Grego man ang pulong liha mga higala na will of God, itawag na mga higala si Grego o tilima. Tilima. Matod pa sa talima, ang talima mga higala, it means heavenly government. Heavenly government. Usa kini ka gobyernong na langit nun. Mingon ta gobyernong langit nun. Iya din naman ta nagpuyo sa atong kalibutan na ay gobyernong kalibutanon. Mingon ta og kining kalibutanon nga gobyerno, for example diri sa Hingog City, doon ay gobyerno dinhi. Unya kumingon ta gobyerno, gipanguluhan na sa mayor, gikan sa congressman, paingon sa gobernador, paubos na. Kung adto ta sa mga barangay mga higala, mga kapitan, uban pa diha nga naa sa ubos nga hutong sa katilingban. So ingon na mga higala, kini gitawag og kalibutanon nga gobyerno. So kung mupuyo ka dinhi sa kalibutan, di man ka pwede magsupak-supak sa mga balao diri. Di ka po pwede magsupak-supak. For example, balaod sa LTO. Kung naa kay motor, kinanglan mo, lukat kag lisensya. Di ba mo na yung mga balaod, mga higala sa gobyerno sa kalibutan? Tanan nga mga balaod sa kalibutan kita, naglihok ka ibabaw sa kalibutan, nga nag-abide ta sa balaod sa kalibutan, kanang gitawag din ang mga higala o law of the land. E kung musupak-supak ka, naa kay violation nga madawat. O mana mga higala, siguro nahatag nako ninyo ang meaning sa will of God. Sa Griego gisag tilima, it means heavenly government. Ang meaning sa tilima, mga higala. Now, karon, usa sa mga daghang kaayo, ako nag-explain ganihan ninyo, na ang gobyerno sa kalibutan, daghang kaayo balaod. Pero, kung mag-iskot pagbalaod, sa kalibutan, doon ay presidente, na maogyo'y pinaka-head sa balaod. Sa Ginoo, mga higala, sa heavenly kingdom o heavenly government, doon ay usa ka Diyos, mga higala, na nagdumala ani. O pinaagi ni Jesus Christ na mianhi sa kalibutan, katong pag-ani ni Kristo sa kalibutan, aron magpakamatay sa krus. O muna ang iyang gitawag engagement, ang iyang engagement sa mga tao na gipadala si Kristo sa kalibutan aron magpakamatay sa krus, aron nga ang tanan nga mutuo niya, mudawat mudawat sa iyang kabubuton. Maoray makasulod sa langit, mga higala. Maoray makasulod sa langit. Pero kung mingong ka nga, okay? Pero mayroong ka na, mudawat ko ni Kristo. Pero, pabilin ko sa ko ang kabubuton. Di na pwede. Di na pwede. Anong maingon man kung di na pwede? Di man si Kristo ganahan, anak. Dili si Kristo ganahan, mga higala. Tanaw na na to, balik ko na to. Kaya diyang nagbasa ko ani mga higala, ako ng ipamalandungan akong kaugalingon, basin ba kung usata sa mga abogon bitaw?
na nga ikaw, nakapunit lang kag Bible diha sa kilid-kilid. Nakapunit ra kag Bible sa kilid-kilid, then basa-basa na ka, yun, ingon na yung nga pastor na ka. Hapaw, humaw ang imuhang nakatunan sa Biblia. Dili na tinuod. Isan pag magsige kag kurog-kurog, kaya ala hallelujah taman sa ginawa. Humaw na. Tanaw na to. Kaya ang Bible, mga igala, mo man ang atong pattern. Wa ko nangasi ninyo diha. Ang ako rong giskutan, akong gisiguro ba nga, wa ko na-apil ani. Wa ko na-apil ani. Kung kamo, mo'y pakabanaan inyo sabna, pero ako mga igala, klarohon ako Ay, klarohon ako kay kausarat na mabuhi sa kalibutan, wa na ilain ani. Kamo diha. Karon, ingon din yung Bible mga igala. Dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Kung dili katulaman nagatuman sa kubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kanang word mga igala nga will of God kabubuton, gitagaan na ako ng explanation nyo ganina nga gitawag nag og heavenly government. Heavenly government na. So, buti pasabot sa dunay gobyerno sa langit nga gusto niya nga ilang ipatakod diri sa mga tao sa kalibutan. Ug usahan ni mao si Kristo ni ani sa kalibutan. Ug ang iyang gitawag engagement diri sa mga tao mao nga siya magpakamatay sa krus alang sa pagluwas sa tanan nga mga tao. Amo na mga igala ang iyahang major nga tumong. Siya ang head of the heavenly government, mga igala. Karon, anong gisalikway lagi ni mga tawhanan ni Jesus? Nakso 22, ingon siya, daghan unya atong adlaw ang mingon kanako Ginoo. Dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe? Dunay mga tao nga nagsangyaw kuno sa mensahe ni Kristo. Di ba ang pagwali karon mo pinakadaghan? Daghang kay nagawali karon nga bisan og nakapunit lang Biblia sa kanto, himo na nilang pangita mga igala. Di ba? Himo-himoan na yun o lisensya sa ilang pundok, sa ilang organisasyon, i-ordin na yung pastor. Di ba mo na ang nahitabo diri? Pero kung imong tanahon, ang kana nga mao nga gitawag na ito mga higala o pamaagi, gitawag na mga higala o ilad. Dili man ni ingon kay nakakupot kag Biblia, authorize na kamo. Nagitong ingon ako ninyo na dunay authorized gyud mga higala nga gitagaan sa Biblia. Kay sa panahon magud sa mga apostoles, nagwali ang mga apostoles mga higala nga wa gid sila Biblia. Wa sila Biblia, mo bitaw tong gi-allowed sila ni Kristo nga mo perform og mga milagro. Ang gitagaan sa Ginoo pag-perform og miracle mga higala, for your information, ang mga apostol ra gyud. Wa gid kay apil diha. Nanong gitagaan man sila katungod nga mo perform og miracle, kay sila walay Bible. Walay Bible, nagwaling mga apostles kaniadto nang tuligan na sila Bible. Wala oy. Wa sila Bible kay ongoing pa ang Bible during the time kay sila gisugo nga maghimo sa Bible. So unsaon man nila pag-captured sa ilang audience o dokumento na ingno na to nga magpamatuod nga sila dunay koneksyon ni Kristo. Mauna nga gitagaan sila ni Kristo gahom sa paghimo og mga milagro. Di ba daghang kaayo silang Pablo, silang Pedro, di ba daghang kaayo mga milagro nila? Pero pagkahuman sa Biblia mga higala og himo sa 97 AD, unya namatay na po itong mga apostol. Wala naman gahong karon. Muna'y correct na atong pagsabot. Kaya kung mag-claim ka
sa gahom sa mga apostoles, nga dili ka apostoles, magmilagro-milagro ka karon, kandidato man ay kang abogo ni Kristo. Di ba nakuha ko ninyo? Tanawa gani, o sa may gibuhat ani mga tawana. Ingon diri man yan, adtong adlaw, dagan unya mi kana ko ginuginaw dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios. Sa pagyon, nagingilin kami sa mga yawa ug naghimo kami daghang milagro pinaagi sa mga lang nganong kini sila giabot si Ginoo. Dili man sila ang gitagaan ni Kristo og milagro. Pero pagkabadawat nila sa Biblia, ila dayon nga gi-practice ang nabasa nila sa Biblia na ang mga apostoles nagmilagro, ilang gi-apply sa ilang kinabuhi, nga dili sila apostol, nagpapos-apostol sila, gisakyan sa yawa ang ilang pagkawalay alamag. So nakahimo gyapon sila mga milagro, mga higala, nakahimo gyapon sila milagro kuno, di ba na mga nagmilagro karon. Pero mga kandidato man di silang abogo di sa Ginoo mga higala. Kandidato man di sila. Laro Ngano man, nung sa may ebidensya ani nga kini di ang dili apostol, wala nakakuyog ni Kristo sa tulo ka tuig unong kabulan unya mo claim aning trabaho sa mga apostol. Mga higala, kandidato rin ni silang pag-abogon. Kung sa may gibuhat nila, ini mga tawana, nakailan ni Kristo, ay nakabasa sa Biblia. Ako naman yung i-explain nga, ang mga apostol, nagwali sila kaniadto nga wa sila Bible. Muna nga, gi-allow sila nga maghimog milagro. Unya, pagkahuman sa mga apostol mga higala, na-compile na ang Bible, naundang ang tanang milagro-milagro. Mauna nga ang sulat mga higala sa mga apostol, ang primero nga nakadawat sa sulat sa mga apostol, mao ang mga forefathers, silang Timoteo, silang Tito, silang Gayo, silang Demetrio. Muna mga higala ang mga tao nga gitawag na tuog mga forefathers sila. Ang katong ubos nila, mga higala, ang ubos nila na ilang natudluan, gitawag to sila og mga early Christian or Anabaptist. Kini magong Baptist mga higala, nagsukad magyun ni John the Baptist. Wa may lain nga mabasa nato sa New Testament nga nag-open sa ministry ni Kristo, mauman si John the Baptist. Usa raman. Mo bitaw na nga ang Baptist dunay 15 ka bersikulo sa Bagong Tugon. Dunay 15 ka bersikulo sa Bagong Tugon ang Baptist. Pero mao ha? Masinsikap pa ang Christian. Anong sikap man ng Christian? Kinarabang Christian mga higala, ang gianggaan rabag Christian, mga Baptist ra ba to? Kanya ang nag-angga ra ba aning Christian dili ra ba ang Ginoo, ang nag-angga og Christian ani ang mga unbelievers. Kay ang giwali sa mga Baptist kaniadto puro si Kristo, puro si Kristo. Muna nga sa Acts 11:26, giingnan ang mga Baptist diya sa Antioquia og sa mga taga-outsider og Christian. Kay ang ilang mga gipagyawit si Kristo. So Baptist ang simbahan nga gituko ni Kristo. Daghang mga Baptist gani ani nga wa gipagyutaw nagkatultul. Pag moingon gani kag ngalan sa pundok ni Kristo Baptist. Unsay mensahe sa simbahan, unsay mensahe sa Baptist si Kristo. Manay arrangement ani. Nanong moingon man ta nga Baptist ang gituko ni Kristong simbahan, napapadailaing nga nagbautismo ni Kristo. Wala na baya. Mubitaw na ang uban nga mga Pentecostal, mga relihiyon, di mulitok ni John the Baptist kay
mapingsan man gyud sila, maingon sila nga wa man gyud apil ani. Alliance, munitok man ang ilang pastor og John the Baptist ni oy. Kay offended na sa ila kay basin makabantay ang numrong uy, wa man itay labot dayani. Nagaladala ra man ita ani ni Kristo, mo ita kanang Baptist bitaw. Kanang Baptist bitaw nga mulayat dito sa Pentecostal, mulayat dito sa kining Alliance, mga Baptist nga way buot. Ha? Mulayat dito sa mga pilusip sa mga Pentecostal, mo na Baptist nga way buot. Alright, kauban na ni Judas mga igala, kauban na ni Judas. Kay kung tarong kag buot nga Baptist, ibaylo lang nimo ng imo karon nga fellowship sa nagitukod ni Kristo, sa gitukod sa mga reformers. Munay mga tao mga ilang way buot. Ito ang buot mga igala. Muadto ka dito anang sayaw-sayaw, isa-isa sa kamot, kirig-kirig. Ibaylo nimo ang simbahan nga gitukod ni Kristo, nga formal nga nagtao ni Kristo. Anang Baptist nito nga muadha sa Pentecostal nga sayaw-sayawan lang. Hallelujah lang isumpay sa ilang kumaputol ng istorya. Muna Baptist mga igalang wag buot. Tinuod nga pagka-istorya. Naa sa Biblia na. Isang pag-unsahon ninyo na o kung hindi na malangkat kay wapagay kumataw sa kalibutan, naaman ang Biblia. 97 AD ni na kumpleto ang Biblia, New Testament. 33 AD si Kristo namatay, kinsa gibinlan sa kining sulat doktrina ni Kristo sa iyang simbahan, ang Baptist. Giilog lang ni Constantino pagka 313. Ang mga Anabaptist nga iyang pangpatyon kani adto. Abi niya kay dili man mahurot ang Baptist kay bisag patyon nila mudaghan man og samot ang Baptist. Hig-impress na lang si Constantino mga igala sa 313. Iyang amigo ang mga Christian nga gianggaan og Christian, ang mga Anabaptist gianggaan og Christian niya. Nagpabaptize gud siya pagka 320 after 7 years. Ihurot niya patay ang mga Baptist muna nga si Constantino nailhan nga Christian tungod sa iyang pagpangilog sa papel sa mga Anabaptist nga ginganlan siya, gianggaan sila og mga Christian mga igala. Unay tinuod ni istorya. Ay ang ihanan kaniadto nga ikaw Christian kanang naa kay Bible. So pagkabautismo na ni Constantino sa Christian nakakuha sa kopya sa Bible. Unya karon pagka 900 AD o 900 nakabasa man ang mga kardinal sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 and 4 nga ingon nga leader sa simbahan. Pero di ko to simbahan nila, relihiyon ko to. Nangilog lang si Constantino. Kinahanglan nga ang leader na ay asawa mo na nga nagsikat ang Greek Catholic nga kanaingan na to din karon mga higala nga Independensya Pilipina, Independensya na ilang mga pare i-allow nilang mga asawa, apila ng Episkopalyan. Muna yung unang siak sa Katoliko. Anong nga siak man ha? Tungod lagi ang pagpangilog ni Constantino sa scripture gikan sa mga Anabaptist na giyanggaan nilang Christian. Karon sulod-sulod na dito. Pagka 1229, nag-declare ang Pope nga kinahanglan dili na mubasag Biblia ang mga kardinal. Pero naman yapon, nagbasag yapong Bible nuno ang gawas sa si Wycliffe, si John Hus. O yan, nautruhan pag yung mga higala sa 7 ka kardinal. Dito na, sa 7 ka kardinal, dito na natayog ang Katoliko. Kay 7 ka kardinal nagdungan paghawa sa Katoliko. Mauna nga ang Katoliko, mao ang inahan sa daghang relihiyon. Mauna'y tinuod ka nang muklaim sila nga sila inahan, sila'y tinuod nga relihiyon. Tinuod na, pero dili sila simbahan. Kaya ang simbahan, mautong mga Anabaptist nga giyanggaan og Christian nila nga ilang gipangpatay kani adto.
Iilog nilang titulong Christian, pero ang mga Anabaptist, nagpabilin gihapon silang pagtuo. Kanya karon din ako dugay naman mo din paminaw din sa Hingoog City sa atong lugar na abay Baptist nagwali ingon ana. Di man ako ra may Baptist tingali din na dunggan ninyo nagwali sa ire. Pero mano sila, dili lagi sila musutod mo ninyo. Walay pangutana diha. Hadlok sila mo istorya ngano. Kay dili sila tinud-anay nga mga alagad sa Dios. O di ko mahadlok mga igala. Ang tinuod na alagad sa Diyos, mo istorya nagkumplito ng kasayuran na wala mahibaluwi sa tao para mahibalo ka diha. Unsa man ay nahitabo karon, nagsiak-siak na daga na kayong relihiyon. Ang relihiyon, nanganak og relihiyon. Parehago na agod, baka. Ang anak sa baka, dili na manganak og baboy. Muli nahitabo din Oh, kita ka din, magbuhi kag baka din, nanganak ko baboy, kuyog ko nimo. Sumuni na itabo. Pentecostal, anak sa Katoliko. Usa pa. Tanan. Alliance, anak sa Katoliko. Mubitaw na nga kung imo pangutan-on, pareha sila o kanabang paagi sa kaluwasan nga lahutay. Lahutay man ang ila. Ibitaw dito sa kining anakan, pangutanan ako sila, dugay na kay sila diha nga natigom-tigom, pero pangutan-on nimo sila sa pagis kaluwasan, ingon sila lahutay. Kaya ni makita na di yun tinuod. Pangalagad. Pag magpangalagad, lahutay. Sa diha ni makita na di yun tinuod. Tinuod gini ay nga sila gikan sa dako nga relihiyon. Pangutanon nimo tong dakong relihiyon, maura man gyapon ang statement isulti nila nga lahutay. Maura man statement Methodist, Manis, gamit-gamit man nag-Bible o pasulayo ng patris up asa sila nakakunik ni Kristo di ba ili ginaka-explain ba? Kana kung Pentecostal mga higala, pista man guna diha sa Jerusalem sa mga Hudyo. Kunya, gilugit tulo man ka bersikulo duha sa Acts usa sa 1 Corinthians 16 verse 8. Kay pista man na dito. Pista na, festival ba? Di man na mo ngalan sa simbang gitugon ni Kristo kay ang ngalan sa simbang gitugon ni Kristo baptisman. Kay dito nagsugod man ni dito ni John the Baptist mga igala. Mao na tinuod mo na kanang Baptist. Dili mo simba sa Baptist kay mo adto Pentecostal walay buot. Ako bitaw nang giingnan ning mga Pentecostal nga tagail ko no kog bersikulo nga ang mga apostolis lang ha nagsayaw. Di ka pakita asa man sila mudagan dito sa Dabokufsan nga wala may simbahan dito. Awara ka tulibagbag ng mga tawana. Ito tulibagbag ba kay wala nila ang tao. Iyan na karon sa church age. O gikan sa Matthew, paingon sa Revelation, wala kay makita niya nga nagsayaw mga apostolis. Pero unsa may ilang gibuhat, sitik ang kalaki ni mga tawana. Kay, kung maapikhan sila ganit din sa New Testament, wala sila makita, mudagan dito sa Karaang Tugon, daw ni, kay wala pa may simbahan sa Karaang Tugon. Anong i-apply man na mo dito? Anong i-apply man na mo dito ang Dabokufsan, ng mga Hudyo, ng mga Israelite, ng mga wala pa may simbahan niya. Ewa pa man si Kristo, anak ni abot anong panahon na. Situla ko na ninyo. Mauro ba na ang inyong kapital pag ilad-ilad sa inyong mga membro para mutuo sa inyong mga binaka na doktrina nga wagi ayo. Abi ninyo mga higala ako, istorya kong tinuod guys. Muna akong giingon ninyong kaduhara ko, kausara ko mabuhi sa kalibutan, wanay ikaduhaan eh. Banya karon, di magsilbi nga di nato isulting tinuod. Ayaw ninyo wala ang tao.
Pag mo imong gani ka nga kanang imo simbahan ha, ipakita sa ato nga ang praktisi sa simbahan nga gitugon ni Kristo, nag-abide mo. Pero kung di gani ko magkapakita na nagsayaw mo diha, kunya sa grupo nga gitugon ni Kristo, arabi ka mabasa nga nagsayaw sila. Pataka na lang mo ani dahil karon utok-utok mga bersikulo para pag-ilad-ilad sa inyong mga mimo. Wala nga kanang baptis. Nabautismuhan sa baptis, unya tuwa sa Pentecostal nagpipilisip. Wala'y baptis, wala'y bot. Lima ni mo mga igala. Kaya bitaw mo simba ka. Ginoo ang imong gikatubang anak. Ginoo ba? Karon ato ning i-practical. Pananglitan. Makik-engage ka og taas nga ato lang ning i-practical din eh. Makikita ka og makikatubang ka og kapitan. O mayor ba ka? Inibag sulod nimo sa imong opisina, ay silang opisina inubag sa siyawan sa ang mayor, pananglitan. So may buhato nimo kung magkiatubang kang mayor. Musunod ba ka sa opisina sa mayor at imong sayawan na mayor? Imong ana ba ka kabastos? Kumaro ka ba nga kung manimba pananglitan ka ang imong gikatubang diya Ginoo? Kunya karon imo siyang sayawan. Wala ba gyud bersikulo sa Biblia nga nag-ingon ang Ginoo nga ma-impress ko basta mosayaw ka nako doy. Daghan kayo mga tao mga higalang abugon sa Ginoo. Daghan kayo. Diningon si Kristo dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo, makasulod sa gingrian sa langit. Kung dili katunama nagatuman sa kubuton sa akong Ama nga tuwa sa langit. Wa man kay mabasa nga sa langit na isayaw. Kung makabasa mo diha, kamong nagisigsayaw bitaw. Kung makabasa mo diha nga naisayaw sa langit mo, agree ko ninyo. Pero wag yung ko'y mabasa nga naisayaw dito sa langit. Ang ano isayaw to sa impyerno. Amo na ibutan sa inyong mga utok. Tarungan ang inyong mga doktrina diha nga nagkalangrakas na. Diri tama, dinukdukay kita taman sa ginawaan eh. Wag kayo mabasa lagi na naisayaw sa langit. Kung magsimba ka din hiri karon sa kalibutan, sayaw-sayawan mo siya. Naunsagod mo. Tarungan na gamit ng inyong Bible, ang inyong Bible ba mo? Musunod mo sa properly, gitawag ko na to, o hermeneutics, properly, interpret sa Bible, lili kay inyong wala-wala ng tao. Pastura! Nagtudlog pastura, bisan ang Biblia way pastura. Kung naapoy pastura mga higala sa Biblia, ay ang qualify kayo si Maria. Wagani gihimo ni Kristo na apostol si Maria nga iyang inahan. Daghan kayo mga sayop, mga higala nga pagtulunan nga mikatap sa itong palibot ron. Daghan po kayo mga tao nga ila gani. Wala nga, there is what the Bible says. Inukdok kayo katagtaman sa ginawa ni. Kung nag-apil ka diha, na-apil ka sa abugon diri. Unang butang na ito makita din eh, nga nung iabot sila sa Ginoo. Nagbuot-buot sila sa ilang kaugalingon. Wala sila may pailalom sa heavenly government, mga kaibigan. Wala sila mo sunod sa gusto ni Kristo. Nagbuot-buot sila. Kaduhang nga butang na ito makita din mga higala.
naghingilin sila giyawa. Nawala sila gisugo ni Kristo. Kaya ang gisugo ni Kristo, pangingilin o giyawa, ang iyang 12 ka apostoles ra. Iya tungging na, panglakaw mo, pag ayaw mong masakit nun, makainom mo hilo, di mo maunsa, paakon mo bitin, di mo lala, di mo matay. Mo na, kisagiingnan anak, ang mga apostoles. Nayang bugiro kayong pastor sa Pentecostal, wali siya anak. Gidalaan bitaw siya og sawa. Makakupot kuno kag bitin, di ka maunsa piting dagana. Awara, maay kayo magwali-wali, pero like, i-actual sa iya, mahadlok magyay. Sa mga ilag na, ingon siya, makainom kag hilo, di ka mahilo. Ipalitan siya og makakalabira sa, ipainom, di mo inom. Muli ang binuang sayawa, mga higala. Namuklim sila sa apostolic power, pero kung imong ibuso, muikad. Balo na ito mga higala. Mga apostolis ay gitaga-agaho mana. Naadi tayo tao mga higala nga dili nila ipadala sa ospital kay ilarang ampu-ampuhan. Tawbi kay napula na tawag inampo mga higala kay wag din na ulian. Akong giingnan nga pastila tuon taning bag-o pa ni gidala ni sa ospital karon kapi na sa tuig. Dal-o ni murag lisod na ni. Nalangan tungo sa pagpanginambog sa mga worker sa mga pinggit to kastalisi mga higala nga nasigit pangako o kanang lahom nga di tinuod dili sila apostol. Igo ora silang nakabasa sa sulat sa apostol. Pwede dahil kang may mga apostol, binuang. Walay klaro nga proper teaching, biblical preaching, puro subjective ang tanaw nila sa Biblia. Ilang gigamit ang Biblia sa pagpalilad ng mga tao. Di ba? Ingon din yung mga higala nga, kung sa may suldin ni Kristo nila. Ingon si Kristo mga higala sa 23, apan, ingon ko niya sila, wala ako makailag kaninyo, pahawa ka mo, makasasana. Una nga, akong gisuta, gyud ang akong kaugalingon. Kay, paasin ba? Daghan kay mga tao, nagdahong nga, sakto ang iyang gibarugan, pero di ay sa ulahi, apil na silang abubon. Amo na nga niining takna sa kapon nun, sakit noon paminahon, gino sakit gino, sakit gino. Pero tinuod. Asa may gusto ninyo? Sakit paminahon ang akong istorya, pero tinuod. Asa may nindot anak, sakit pero tinuod, or nindot paminahon pero dili tinuod. Kaya kasagaran ba ni mga workers ng mga Pentecostalism, puro na impresyon, puro na ni ulog-ulog ang ilang gamiton. Pag-impress sa tao, pero hinusultian ta ka, dili tinuod. Asa may inyo? Sakit, pero tinuod, makaayo sa imong kalag, or lami paminahon, itawag ka ni sugar coating, lami paminahon, pero magkapa-interno sa imong kalag. Ikaw ang magpili niya. Kung naa kay utok ang talong, ikaw na yung magunahuna niya. Ibaluan na to nga kita din sa kalibutan, mga matay ta. Wala ba kadunggo kung mga Pentecostal pastor nga naglitok o kamatayon, mahadlok ni silang namatay. Una nga ang ilang istorya, puro prosperity, ulog-ulog sa mga tao. Mauma na ang mga mag-uwali nga, mga itawag na to mga higala, mga sugar coating. Ako mga higala, anytime,
I'm ready to die for the Lord. Kahibalo ko unsa ang naa sa akong gibarugan sa ako ang kasing-kasing sa ako ang pagkahibalos ko maturan. Dili ba na ako do kay kumuali diya sa prisuhan na pagtudlo sa mga piniriso aron magkinarong pero usahay tulibag bagyog nako mga higala. Wala nga ingnon ka mo. Ini sa itong programa sa What the Bible Says, diri lagi mo makabalo o tinuot. Wala nga, pasalamat ko ninyo diha nga nagpaminaw bisan sakitan mo sa mga kasing-kasing nga na din magdawat ni ini. Pasalamat mo. Pasalamat ko ninyo, pasalamat ko sa Ginoo nga naa gihapon mo. Bisan og nasakitan mo. Nagpasabot ni nga kamo ganahan mo kapon sa kamaturan. Wala nga ako yung ingon ninyo, dawata si Kristo. Saligi si Kristo, ayaw pagsalig sa bautismo sa wanis. Kay, wagi kayo diha. Hindi na magaluwas ng tubig nila. Kanang ipanghambog sa wanis. Kanang pastor sa wanis nga sige panghambog nga ang bautismo magaluwas. Wagi kayo diha, ayaw mo kuha na. May impirno mo anak. Ay pa'y magakos mo ni Kristo mo, ihatag niyo mo ang imong kinabuhi ni Kristo. Sigurado kayo mahinangit ka. Mga ikaw, upos na naguluras. Salamat sa inyong pagpagitupan ganagon ining Pisa-12 sa bulan sa July. Sa ngalan ni Jesucristo nga nasalit noon, gipatay gilubong na banhaw. O sa ato sa nga radio station, konsultan sa ato ang konsultan broadcasting consultant si Dr. Ronnie Guapumaniwan, atong station manager si Ma'am Heather Rodriguez de Lara, atong piloto sa Picas Lawak si Sir DJ Ken, o inyong ubos nga saot si Pastor Ruben Ramis sa Temple Rise Baptist Church mga igala, manamilit ug mingon sa ganinyo na ang pagigugma sa pulong sa Diyos maong pagigugma sa kinabuhi apan ang pagsalikway nini mo'y pagigugma sa kamatayon. Nangabon. This moment, this hour, to seek and save the lost, to speak the name of Jesus and point them to the cross. We